Sa isang mas noon na araw sa Berlin, ay dumating ang mag-asawang sina Elizabeth at Dr. Martin Harris upang umattend sa isang biotechnology summit. Pero dahil sa pagmamadali nila sa sobrang lamig ng panahon ay di nila napansing naiwan pala ang isang maleta nila. Nang makarating na sa hotel ay nauna na si Liz sa loob habang napansin naman ni Martin ang nawawalang maleta. Kaya agad siyang kumara ng taxi para bumalik sa airport, kaya nagtaka si Liz kung bakit siya umalis. Sinubukan niyang tawagan si Liz pero walang signal sa area kung nasan siya. At sa hindi inaasahang pangyayari, ay nahulog ang kargada ng sasakyan sa harapan nila kaya umiwas yung driver ng taxi na naging dahilan kaya nahulog ang sasakyan nila sa tulay. Nauntog si Martin at tuluyang nawalan ng malay, at matapos siyang sagipin ng taxi driver na si Gina ay agad na rin itong umalis dahil si Gina ay isang illegal immigrant kaya takot siyang masangkot sa anumang gulo. Nang magising si Martin ay nasa ospital na siya at 4 na araw pala siyang nakoma. Nawala ang karamihan sa memorya niya bukod sa mga alaala nilang dalawa ni Liz, at kahit ang ilan sa mga pag-aari niya ay di niya alam kung para saan. Pero paliwanag ng doktor na si Farge, ay unti-unti rin naman daw babalik ang mga memorya niya. Kaya habang nagpapahinga at nanunood ng TV, ay nakita ni Martin ang balita tungkol sa Biotech Summit sa Adlon Hotel, kaya naalala niyang nasa Berlin siya para umattend doon. Kaya dali-dali siyang nagpaalam kay Dr. Farge dahil sigurado daw na hinahanap na siya ng asawa niya. Pero nandito na ang twist ng istorya. At siguradong mapapaisip ka, kaya huwag mo sana kalimutan mag-subscribe at i-like ang video na ito. Dahil nang makarating na siya doon sa hotel, ay hindi daw siya kilala ni Liz. Do I know you? Lumapit din ang isa pang lalaki sa kanila at nagpakilala na ito daw ang Dr. Martin Harris. Kaya gulong-gulo ang isip ni Martin sa mga oras na yon. At dahil sa pagpupumilit ni Martin ay dinala siya ng mga guard sa security room kung saan pinakita niya yung CCTV ng pagdating nila ni Liz, kaso nga lang hindi siya nahagip ng camera dahil nasa labas lang siya. Chinek rin nila yung website ng university kung saan nagtatrabaho si Martin pero laking gulat niya dahil yung isang Martin Harris ang lumabas na nakarehistro doon. Kaya nakiusap na lang si Martin na pakawalan siya upang bumalik sa doktor niya dahil maari nga daw na epekto lang ng disgrasya niya ang mga naiisip niya. Pero nang hinatid siya ng mga empleyado ng hotel sa taxi ay agad din siyang bumaba upang silipin sina Liz at yung isang Martin. Nakita niyang masaya si Liz na tila yung isa talaga ang totoong Martin Harris. Pero imposible naman dahil malinaw sa alaala niyang sila talaga ni Liz ang mag-asawa at kahit ikaw rin na nanonood ngayon alam mong sila talaga ang magkasama mula nung umpisa. Kaya tinawagan ni Martin ang tanging kaibigan na naaalala niya upang humingi ng tulong sa pinagdadaanang pagkalito sa pagkatao, pero di nito nasagot kaya na-record lang to sa voicemail. At noon din ay naramdaman ni Martin na may nagmamasid sa kanya, kaya agad siyang umalis at pumunta sa train station, pero hinala niya ay sinusundan siya ng isang lalaki. Buti na lang nauna siya nakapasok sa train kaya di siya nito inabutan. Habang nasa train ay sinulat ni Martin sa maliit niyang notebook ang ilan sa naaalala niyang schedule na kailangan niyang gawin habang nasa Berlin. Kaso di niya maalala kung bakit kailangan niyang gawin ang mga ito. Kaya naisip niya na kung susundin niya yung mga schedule na yon ay maaari niyang malaman kung ano ba talaga ang nangyayari. Kaya hinanap niya sa yellow page ang address ng isa sa schedule niya. At di inaasahan na nakita niya yung taxing nasakyan niya nung nadisgrasya siya. Pero nang pumunta siya sa garahe ng taxi, ay pinaliwanag ng kapwa driver na si Biko, na umalis na daw doon si Gina dahil sa nangyari. Kaya kinausap niya si Biko na sabihin kung nasaan si Gina, pero nang puntahan nito ni Martin sa bagong trabaho ay nagalit to at ayaw nitong makipag-usap sa kanya. Matapos nito ay pumunta siya sa schedule niya kung saan ito ay sa nagngangalang Professor Bressler. Pero nang makarating siya doon, ay naroon din yung isang Dr. Martin Harris. Nagtalo silang dalawa at pareho silang nagpatunay kay Professor Bressler kung sino ang totoong Martin Harris. Yun ang unang pagkikita nila ni Professor Bressler pero namangha ito dahil pareho nilang kabisado ang lahat ng conversation nila sa telepono. Dalawang magkaibang tao na parehong alam ang bawat detalye, pero natigilan si Martin nang ipakita nung isa yung wallet niya. Ito ay ang picture nilang dalawa ni Liz na magkasama, na parehong-pareho nung nasa alaala ni Martin. Kaya nawalan ng malay si Martin dahil sa pagkabigla. Ano nga ba ang mas totoo? Ang alaala mo o yung nakikita mo ngayon? Nang makabalik na siya sa ospital, ay binigyan siya ng calling card ng nurse na si Gretchen at maaari daw siyang matulungan nito sa problemang pinagdadaanan niya. Pero habang sumasailalim siya sa therapy nung araw din na yon ay dumating doon yung lalaking humahabol sa kanya kanina. Tinali siya nito at tinurukan ng tranquilizer at nang dumating si Gretchen ay pinatay ito ng lalaki. Nang malingat yung hitman, ay kinuha ni Martin yung gunting sa bulsa ni Gretchen, na ginamit niya para putulin yung tali niya. Kaya habang abala yung hitman ay sinamantala niya para makatakas. Kahit nahihilo pa dahil sa tranquilizer ay pinilit makalayo ni Martin hanggang sa di na siya nito nakita. Tapos ay naisipan niyang puntahan yung sinabi ni Gretchen. Nang makarating sa address ng calling card, ay pinaunlakan siyang makapasok ni Jürgen.
Nagpakilala si Jurgen na dating miyembro ng isang sikretong grupo na mas kilala sa tawag na Stasi at sinabi sa kanya ni Martin ang buong pangyayari. Napansin ni Jurgen ang mga numero sa notebook niya, pero sabi ni Martin si Liz daw ang nagsulat nun, at di niya daw alam kung para saan ang mga ito. Sabi ni Jurgen kay Martin, ang totoong tanong daw ay kung ano ba ang mapapala ni Liz sa pagkakaila nito na asawa niya si Martin, at ano rin ang mapapala nung isang Martin kung papalit to sa pagkatao niya. Kaya kakausapin daw ni Jurgen yung kaibigan ni Martin para alamin ang background niya at gusto niya rin makausap si Gina dahil siya daw ang huling nakasama ni Martin bago mangyari ang lahat ng ito. Kaya nung kinagabihan din na yun, ay pinuntahan ni Martin si Gina sa trabaho at kinumbinsi niya na sumama upang makausap ni Jurgen. Binigay niya rin kay Gina yung mamahalin niyang relo bilang danyos sa perwisyong nadulot niya. Nakiusap din siya na makitulog muna sa bahay ni Gina. Samantala, tumawag naman si Jurgen sa kaibigan niya na isang opisyal ng airport upang humingi ng tulong tungkol sa kaso ni Martin. Tapos ay nag-research siya tungkol sa biotech, at doon ay nalaman niyang isa pala sa guest sa summit ni Professor Bressler si Martin at ang isang prinsipe na ilang beses nang pinagtangkaan ang buhay. Kaya nagkaroon na siya ng ideya. Habang nasa bahay naman sina Martin at Gina, ay pumunta din doon si Biko para mangamusta pero di siya pinapasok ni Gina dahil nandun si Martin. Makalipas ang ilang oras habang naliligo si Martin, ay dumating yung hitmang humahabol sa kanya. Agad namang nakapagtago si Martin sa bubong, kaya bumaba yung isang hitman sa pag-aakalang doon siya pumunta. Bumalik si Martin sa loob at naglaban sila nung isang hitman. At nang matatalo na nung hitman si Martin ay sinaksakto ng lason ni Gina, na agad naman itong ikinamatay. Matapos ay agad silang tumakbo palabas para tumakas, at nadaanan nila si Biko na wala ng buhay. Pumunta sila sa club na may kakilala si Gina para magpahinga at magpalipas ng gabi. Noon din ay may nadiskubre si Martin. Yung mga numero pala sa notebook niya ay mga code. Ang unang number ay ang page number, yung pangalawang number ay linya ng mga paragraph, at yung pangatlo ay yung salita doon sa mismong paragraph. Kaya agad nilang sinabi kay Jurgen ang natuklasan. Dagdag pa ni Jurgen, si Professor Bressler ay nagde-develop ng isang espesyal na uri ng mais na maaring mabuhay sa anumang uri ng klima, at ang sponsor pala nito ay ang prinsipe. Kaya galit sa prinsipe ang mga negosyante at isa si Martin Harris sa special guest nito. Kaya maaring gusto agawin ng pagkatao ni Martin upang makalapit sa prinsipe para patayin ito. Kaya nagdesisyon si Martin na kausapin si Liz upang maging malinaw ang lahat. Pumunta siya sa lugar ng susunod niyang schedule dahil alam niyang doon susunod na pupunta si Liz. Habang binabantayan naman ni Gina yung isang Martin. Maya-maya pa ay dumating na doon si Liz at sinundan siya ni Martin hanggang sa loob ng gusali pero nakita niyang nandun din yung isang hitman. Nang makakuha ng tiyempo ay nilapitan niya si Liz. Nagulat si Liz at bakas ang takot sa mukha niya. Sabi ni Martin ay tumakas na lang daw silang dalawa pero sabi ni Liz ay di pwede dahil papatayin sila. Kaya kunin niya na lang daw yung maleta niya sa airport dahil nandun ang kasagutan. Nang makauwi naman si Jurgen ay nakita niya sa pinto ang isang envelope, at nasa loob nito ang picture ni na Martin at Liz sa airport. At noon din pagpasok niya sa loob ng bahay ay tumawag yung kaibigan ni Martin na si Rodney. Natanggap daw nito ang mensahe niya na may problema si Martin at sakto daw na papunta na siya kay Jurgen. At sa mga oras na yun, ay alam na ni Jurgen ang susunod na mangyayari. Makalipas ang ilang oras ay dumating na si Rodney. Dito ay binanggit ni Jurgen ang isang grupo ng mga assassin na matagal na daw umiiral ng palihim at kahit kailan daw ay di pa nabigo ang mga ito. At ang tinutukoy ni Jurgen ay ang grupo ni Rodney. Dahil alam na ni Jurgen ang misteryo sa likod ni Martin. At dahil alam niyang papatayin siya ni Rodney ay sinimulan niya nang ihalo ang lason sa inumin niya. At walang pag-aalinlangan niya tong ininom. At di nagtagal ay tuluyan na tong umepekto sa katawan niya. At bago bawian ng buhay ay sinabi niya kay Rodney, na paano kung maalala na ni Martin ang lahat. Habang si Martin at Gina naman ay pumunta sa airport upang kunin yung naiwang maleta ni Martin. Wala man siyang mabigay na identification ay napatunayan niya namang sa kanya ito nang maalala niya ang password combination nito. Kaya nakuha ni Martin yung mga gamit niya at naroon din yung picture nilang dalawa ni Liz. Hihintayin daw ni Martin si Liz doon dahil yun ang sinabi sa kanya ni Liz. Pero hinala ni Gina paano daw kung si Liz mismo ang magsabi sa kalaban na nandun si Martin. Pero dahil malaki ang tiwala ni Martin kay Liz ay binaliwala niya ang sinabi ni Gina. At nang makaalis na si Gina, ay siya namang pagdating ni Rodney. Pero habang naghihintay si Gina ng masasakyan, ay nakita niya sina Rodney at Martin at nandun din yung hitman para kidnapin si Martin. Kaya agad siyang nagnakaw ng sasakyan para sundan at habulin ang mga ito. Dinala nila si Martin sa isang parking lot, at doon ay pinaliwanag ni Rodney ang buong katotohanan. Ang totoo pala, ay wala talagang Dr. Martin Harris. Inembento lang yun ni Martin para makapasok sa biotech conference. Hindi niya din pala talaga asawa si Liz. Kung di magka-partner lang sila sa trabaho bilang mga assassin, at si Martin ang pinakamagaling sa kanila. Pero dahil nadisgrasya si Martin at nawala ang memorya, ang natira lang sa isipan niya ay yung inembento niyang character at pinaniwalaan niyang ito ang katotohanan. Kaya umiksena yung backup at ito yung isang Martin.
Nakita naman sila ni Gina mula sa ibaba, kaya agad siyang pumunta sa kanila para sumaklolo. Sinagasaan niya yung hitmang papatay sana kay Martin, at nahulog niya yung van habang nasa loob si Rodney. Tapos ay na-recover niya yung iba pang dokumento na may mga passport nila ni Liz na may iba't ibang pangalan. Unti-unti niya na ring naalala ang plano nila. Naalala niya rin na naglagay siya ng bomba sa hotel 3 buwan na ang nakalilipas. Samantala, dumating na sa hotel yung prinsipe, at sinalubong ito ni Liz sa loob ng conference room. Ilang sandali pa ay dumating na rin si Professor Bressler, at nag-offer si Liz na asikasuhin ang dala nito. Pero pasimpleng sinaksak dito ni Liz ang isang USB device, matapos ay pumasok siya sa kwarto at nagbukas ng laptop kung saan kinopya nito ang mga files sa laptop ni Professor Bressler, at yung mga number pala sa notebook ni Martin ay ang mga password sa laptop ni Professor Bressler. At nang matapos niya ng kopyahin ang lahat ng files ay inactivate niya na yung bombang nilagay ni Martin, matapos ay maingat niya nang tinanggal yung USB device na nasa laptop ni Professor Bressler. Samantala, dumating na sa hotel sina Martin at Gina, pero hinarang naman sila ng mga security at dinala sila sa security room. Dito ay sinabi ni Martin na may bomba sa loob ng hotel pero syempre walang naniniwala sa kanya. Kaya pinabuksan niya yung CCTV footage sa petsa kung kailan niya nilagay yung bomba at nakita nga nila na magkasama noon sina Martin at Liz. Kaya agad nilang pinalikas ang lahat ng tao sa hotel. At dahil nabulilyaso ang plano, ay kailangan i-deactivate ni Liz yung bomba dahil makikita daw sa CCTV na may kaugnayan siya dito. Matapos ay pinuntahan nung isang Martin si Professor Bressler para patayin ayon sa plano, pero biglang dumating si Martin at naglaban sila. Kaso nga lang hindi mananalo si Martin sa ganitong sitwasyon dahil nakalimutan niya na rin kung paano makipaglaban. Habang sinusubukan namang pahintuin ni Liz yung bomba ay naabutan siya ng pagsabog nito. Kaya nang sumabog ang gusali ay tinamaan ng gumuhong bato ang ulo ni Martin. Dahil dito, ay bumalik ang lahat ng alaala niya, pati ang lahat at totoong plano nila. Si Professor Bressler pala ang target nila, palalabasin lang nila na siya ay collateral damage. At kasama na rin bumalik sa memorya niya ang husay niya sa pakikipaglaban. Kaya ngayon, ay handa na siyang pumatay. At makikitang no match na sa kanya yung isang Martin. Hanggang sa napatay niya to habang nakatingin pala sa kanila si Gina. Pero imbes na matakot, ay dinamayan pa siya nito. Matapos ay magkasama silang umalis sa lugar. Makalipas nito, ay pinakitang natuloy ang proyekto ni Professor Bressler at ng prinsipe. Ngayon ay ipamimigay nila ang ginawa ni Professor Bressler, isang uri ng mais na madaling tumubo at kayang mabuhay sa anumang uri ng klima. Matapos ay pinakita sina Martin at Gina na sasakay na sa train at pareho silang may panibagong identity. Huwag mo kalimutan mag-subscribe para sa iba pang recap na katulad nito. Maraming salamat po sa panonood.